Aabot sa 10 piso kada kilowatt hour na power rate hike ang hindi pa napapatupad. Bukod dyan, may iba pang petisyon para sa taas singil sa kuryente na nakapila sa Energy Regulatory Commission. Pero hindi dyan natatapos ang pabigat sa publiko dahil posible rin magkaroon ng problema sa supply ng kuryente pagsapit ng 2015. May news to go si Julio Segovia. Habang pahigpit ang sintro ni Juan de la Cruz, lalong lumalakas ang sigaw para sa murang serbisyo at produkto. Ibaba! Ibaba! Aquino at Meralco! Galing sa buho! Isa na rito ang kuryente. Bukod sa nakabinbing all-time high power rate hike, dagdag problema rin ang posibilidad na kakulangan sa supply ng kuryente sa 2015. Isa sa mga pwedeng solusyon dito ayon sa Department of Energy, ang pagtatayo ng geothermal plant sa Mindoro at ng 14 na coal-fired power plants. Pero ngayon pa lang, tinututulan na ito ng environmental groups. That we are not for coal, but basically, sa ngayon na wala pang alternatiba tayong napapasukan is that we have to push for that if we have to continue our supply to meet the demand, the growing demand of this country. Ang coal ang pinakamaruming fossil fuel. Ito ang pinakamalaking naglalabas ng greenhouse gases. Ang greenhouse gas, carbon dioxide, ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng climate change. At ilalabas natin ito sa ating klima. Ayon sa Meralco, lalong magkakaroon ng power shortage kung hindi patatanggalin ng temporary restraining order na pumipigil sa 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente. Umabot na raw ng 18 billion pesos ang utang nila sa mga power generating company. Certainly, Your Honor, we anticipate that there will be a shortage if this honorable court will not lift the TRO on this generation charge and fix it at 5.67 for this coming months. The TRO or injunction will stop delivery of fuel to the GenCos, and the unpaid GenCos will likely stop delivering and power to Meralco, and Meralco will have insufficient power and will have to ration its power due to blackouts. Pero sabi ng korte, hindi pinipigilan ng TRO na maningil ng generation cost ang Meralco. Inamin naman ng Meralco na inutusan ito ang generating company na Thermomobile para magbid sa wholesale electricity spot market sa halagang 62 pesos per kilowatt hour. Sakop daw ito ng kanilang bilateral agreement, pero na-dispatch ang Thermomobile noong Nobyembre dahil di gumagana noon ang Malampaya Power Plant. Kaya napilitan daw ang Meralco na bumili ng mahal na kuryente. Tanong ni Justice Marvic Leonen, di ba paglabag sa batas ang ginawa ng Meralco na makialam sa presyohan sa WESM? Sagot ng Meralco, kasalanan daw ito ng must-offer rule ng WESM. Because of the gross pull and the must-offer rule, then the GenCo has no choice but to make an offer. Even if it doesn't want to be dispatched. That is the root of the problem, Your Honor. Suma total, halos 10 piso kada kilowatt hour na power rate hike ang nakabinbin ngayon. Hindi pa pala rito nagtatapos ang kalbaryo ng mga consumer dahil marami pang petisyon para sa taas singil sa kuryente ang nakabinbin ngayon sa Energy Regulatory Commission. Aprobado na ng ERC ang 4 centavos na taas singil sa Universal Charge for Missionary Electrification o UCME ng Napocor. Ito ang gasto sa pagpapailaw sa mga liblib na lugar noong 2010 na sinisingil sa ating mga consumer. Ipinagpaliban muna ang pagpapatupad nito sa darating na Hunyo. Yun nga lang, naghain pa pala sila ng isa pang petisyon para sa dagdag pang 7 centavos sa UCME. Ang pondo ng NPC hindi galing sa gobyerno. Ito ay galing by law, nanggagaling ito sa UCME at sa mga kinokolekta mula dun sa mga electric cooperatives na binabayad nila dun sa mga kuryente na nag-generate namin dun sa mga islands, no? Dun sa mga malalayong lugar. Meron pang 2 petisyon para sa taas singil mula naman sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. Katumbas nito ang halos 4 centavos per kilowatt hour na taas singil sa universal charge sa loob ng mahigit 12 taon. May petisyon din sila para sa stranded contract cost o depresya sa presyo ng kuryenteng nabenta nila noon sa merkado at aktual na halaga ng kuryenteng nagawa nito. Papatak naman ito sa 12 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa universal charge sa loob naman ng 2 taon.
Pagtitiyak ng ERC kung sakali hindi naman magiging biglaan ang taas singil. Maaring makadalo ang lahat ng maapektuhan ng mga petisyon na ito nang sa ganon ay makapagbigay sila ng kanilang posisyon kung nararapat ba o hindi ang mga kahilingang inilalagak sa komisyon. Julio Segovia, GMA News.